The country's temperature continues to soar as the tag-init season approaches. Diego. And let's get some updates on our weather from mobile journalist Francis Orsio. Magandang umaga, Francis. Good morning, Angelo and Angela. Yes, Francis, gaano na kalala ang heat index na na-experience natin as of today? For yesterday, Angelo, nakapagtala tayo ng mataas na heat index kung saan 43 degrees Celsius na itala natin sa Cotabato City sa Maguindanao. And as of today, inaasahan natin according sa forecast ng Pag-asa na aabot sa 42 degrees Celsius yung nakikita nating heat index ngayong araw. Pero dahil nasa forecast pa lang yan, mamaya malalaman pa natin kung aabot pa talaga dyan yung heat index. But again, dahil nga nasa mainit na panahon tayo ngayon, kahit na hindi pa nag-uumpisa yung warm dry season, asahan na natin talaga yung matataas na heat index. Yes, Francis, pero di ba parang sinabi ng Pag-asa also that may experience daw natin na amihan for the next 2 weeks. So anong mga weather systems ba ang umiiral ngayon na nagsasalita ng init at lamig? Angelo, ngayon nga nararanasan pa rin natin yung weather system na northeast monsoon o amihan, and especially sa may northern part ng Luzon area. And sabi nga ng Pag-asa na for the following weeks ay makakaranas pa tayo neto. And after that, doon na magsisimula yung warm dry season. Pero sa ngayon, bukod doon sa northeast monsoon o amihan, nakaka-apekto din yung easterly sa may bahagi naman ng eastern section ng Visayas and Mindanao. So, dalawa yung dominant na weather system na naka-apekto ngayon sa buong bansa. Can you tell us also, Francis, kung saan yung mga areas na makakaranas ng mga matinding tag-init or mainit na temperature? Sa ngayon, Angela, kasi nung nakausap natin ang mga officials or experts mula sa Pag-asa, yung mga nasa coastal areas talaga yung nakapagtatala ng matataas na heat index dahil malapit sila sa karagatan and mataas daw yung relative humidity dahil nga yung water vapor na nanggagaling doon sa dagat ay nakakaapekto sa pagtaas ng air temperature at ng humidity or yung alinsangan sa hangin. Pero aside from that, dahil nga nakapagtala na rin tayo ng mga lugar kung saan sumailalim sa tagtuyot, ito din yung mga nakakaranas naman ng matinding epekto ng El Nino, and mostly sa may Luzon area yan, particularly sa may Region 1, 2, and 3, and kabilang na rin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayun nga, dagdag ko lang, i-follow up ko lang, Diego, kasi hindi pa nga officially, sabi nga ng Pag-asa na makakapagdeklara ng tag-init, 2 weeks pa. We've also seen a lot of reports regarding preparation for La Nina. Paki-explain ito sa amin, Francis. Angela, for the La Nina, kahapon nga kasabay ng pag-aanunsyo ng Pag-asa na humihina na yung El Nino, but at the same time ay ongoing pa rin yung prolonged effect nito, ay inanunsyo na rin yung La Nina Watch. So itong La Nina Watch, ito yung pinakaunang stage kung saan nag-aanunsyo ang Pag-asa mula sa kanilang ENSO alert and warning system. So yung La Nina Watch, nakikita daw ng Pag-asa na may 55% na probability na mangyayari yung La Nina within the next 6 months. Pero sabi ng Pag-asa, nilinaw nila na wala pa rin naman talagang kasiguraduhan dahil nga nasa 55% pa lang. Pero binibigyan na rin ng paghahanda yung gobyerno at ang publiko dahil nga sa susunod na 6 na buwan, pwede talagang mangyari ito. Pero not necessarily mangyayari, no, Francis? Ang isa pang question, Francis, kasi medyo tama ka, no? Pag pumapalo ng 2 p.m., 3 p.m., grabe ang init. Ngayon, is this still not yet the peak? Kasi kung hindi pa ito yung peak, nakakatakot kung yung peak na ng heat index ang mararamdaman natin. Kailan ito mararamdaman? Tama ka, Angelo. Itong mga heat index na nararanasan natin, hindi pa yan yung peak o yung pinakamataas na pwede nating maranasan, kumbaga. Dahil nga according din sa Pag-asa, itong buwan ng Marso hanggang sa mga susunod na buwan, pinakamararanasan natin yung matataas na heat index pa na posibleng ang umabot hanggang 50 degrees Celsius. So sa ngayon, yung 42, 43, pakikim pa lang daw yan, sabi ng Pag-asa, and yung mahigit 50 degrees Celsius nga, hindi yan malabong mangyari sa atin. And lalo na rin dito sa Metro Manila na aabot din sa mahigit 40 degrees Celsius yung temperatura. Siyempre, mga kababayan natin, mga kapatid natin are still looking for places where can they relax, diba? At saan ba yung mga areas or places dito sa atin yung medyo malamig-lamig pa? Ito pa rin talaga yung pinaka
gustong puntahan ng mga kababayan natin or yung mga kapatid natin dahil nga dito kahit papano hindi ganun kadanas yung mainit na panahon pero dahil may tag-init, may El Nino, asahan pa rin natin syempre na hindi na ganun kalamig kumpara sa mga panahon na may amihan season. Francis, madami kasi rin dami pang confused, no? Kasi ngayon we're still under El Nino pero we're not sure yet kung magiging La Nina kasi naka La Nina watch pa rin tayo. But ang question is, will these two phenomenons na nangyayari affect the current kasi may count na ilan bagyo per year ang mararanasan dapat sa ating bansa. Will these two phenomenons affect the number of storms or how strong they are na maka-apekto sa Pilipinas? Angelo, for El Nino kasi we are expecting that this will be weekend na eh. And dahil nga sinabi ng Pag-asa na humihina na rin ito, sa mga susunod na buwan, wala na itong magiging direktang epekto sa dami ng bagyo na pwedeng pumasok sa ating bansa. Pero ang may malaking contribution, lalo na kapag tumaas yung probability or chances na magkaroon ng La Nina, itong La Nina talaga ang makakapag-contribute sa mas maraming bagyo sa ating bansa. And hindi lang maraming bagyo, kundi mas malalakas pa. Dahil nga itong La Nina ay kabaliktaran ng El Nino and itong La Nina ay nagdudulot ng sobra-sobrang buhos ng ulan. Alright, Odaton, maraming salamat sa iyong oras sa mobile journalist Francis Orso.